Kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Isis. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol naman ito sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo. So, ang video ito ay mula kay Ken Tot. So, meron tong pamagat na mga Pilipino tumulong na para ipagtanggol ang Israel sa digmaan. Diyos ko, day. Sobrang viral niya, men. So again, bago natin simulan, Kentot, supportahan niyo yan. Tapos syempre, kung trip niyo ng mga ganitong reaction video, may kasama yung manood. Huwag niyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, mga Pilipino tumulong na para ipagtanggol ang Israel sa digmaan. Diyos ko, day, ito na talaga. Ibang klase talaga itong mga Pilipino, mahilig tumulong, kaya tinutulungan din tayo ng ibang bansa. So again, Ken Tots, Filipino AC. So like, comment, share, subscribe. Start. 400 na may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. Ulit-ulit, start zero. Mayroong 400 na may dugong Pinoy na bahagi ng Israel Defense Forces. We remember that the Philippines was the only Asian country that voted for the establishment of the State of Israel. Maraming mga kababayan nating mga Grabe, Pilipino ang naninirahan ngayon sa Israel. Karamihan sa kanila ay nagbabaka sakali na magiging maganda ang buhay sa alok na trabaho ng bansang ito. Sa kasagsaga ng bakbakan sa pagitan ng Israel Defense Forces at ng militanteng grupo ng Hamas, isa sa kaagad na tinutukan ng ating gobyerno ay ang kamustahin ang kalagayan ng mga OFW sa bansang ito. Pero alam nyo ba na may ilan palang mga magigiting Wait lang, so sa mga OFW, sana mag-iingat kayo, no? Tapos yun, ipagdasal din natin ng mga sila, Pilipino guys. ang miyembro ng hukbong sandataan ng Israel. Nariyan nga ang dating beauty queen na unang-una sa ating listahan. Bukod dito ay mayroon pang mahigit sa 400 Pilipino ang naiulat na nagsisilbi ngayon sa ilalim ng Israel Defense Forces at hindi nag-aalinlangang itaya ang kanilang buhay upang maprotektahan ang bansang Israel. Diba? Tapos question ng iba, bakit daw some kind papabor pa tayo sa Israel? Though, yung iba naman hindi natin masisisi sila kung galit din sila sa Israel. Dahil yun nga sa mga ginagawa nito sa ibang bansa. Pero yun, may kanya-kanya din naman kasi tayong opinion dyan eh. Diba? Yung sa kabila, parang nagagalit sila kasi yun, grabe na daw yung ginagawa ng Israel. Hindi na daw makatao. Pero sa kabilang panig naman, napagtanto nila na inuunahan din kasi nila yung Israel eh. So kahit anong pagtatalo natin, kung hindi tayo parehas ng paniniwala or hindi tayo parehas ng pinapanigan, hindi talaga tayo magkakasunduan or magkakasundo. Kaya na lang, kanya-kanyang opinion, tapos yun. 'Di ba? Tapos ipagdasal na lang natin sila na sana maging okay sila. Ako si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Ang Yun. Like the video. Subscribe Israel Defense Forces ay ang hukbong sandatahan ng bansang Israel na kinabibilangan ng Israeli Army, Navy at Air Force na itatag ang IDF noong May 31, 1948, 2 linggo matapos maideklara ang kalayaan ng bansang ito. Magmula ng maitatag ang Israel Defense Forces o IDF, naging guiding principles na ng organisasyon na ito ang hubugin ng kanilang bansa sa pamamagitan ng pagdepensa rito, partikular na laban sa mga bansang nais magpabagsak sa Israel. Sa pagpasok ng 21st century, tinatayang mayroon ng 125,000 na tropa ang buong IDF na sumailalim sa intensive and advanced training. Nagtataglay rin sila ng mga advanced missiles defense system, mechanized form kabilang ang 2,500 na mga tangke at mahigit 5,000 armored personnel carrier. Narito ang ito din yung hindi maintindihan ng mga kumakalaban din kasi sa Israel eh. Diba? Hindi nila, ewan ko kung alam ba talaga nila na sobrang lakas ng Israel pero sinusubukan pa rin nila. Or sadyang gusto lang talaga nilang pabagsakin yung Israel. Sa mga Pilipino na nakapasok sa serbisyo bilang mga sundalo ng hukbong sandatahan ng Israel. Isa nga sa mga sundalong nagsisilbi ngayon sa IDF ay si Master Sergeant Urilinda Tamir. Taong 2008 nang lisanin ni Urilinda ang Pilipinas upang magtungo sa Israel. Dala-dala lamang ang kanyang determinasyon at lakas ng loob. Nagtungo siya sa bansang ito dahil bata pa lamang ay wait lang, grabe. Di mo ma-imagine. Sundalo, tapos babae. Ang ganda pa. Diba? Grabe. Nakaka-amaze. Tapos tayo dito sa Pilipinas, wala. Takot na tayong i-war tayo ng China. Ay, ibigay nyo na lang yung WPS. Takot kami. Takot nga dito yung mga kababayan natin na ipasok sa sa ROTC. Diba?
Ito si Pangarap Ate, na raw ang ganda. niyang magsilbi sa Israel Defense Forces kahit na siya ay isang Kristiyano. Nagbago ang buhay ni Urilinda mula na makapasok siya sa puwersang militar ng Israel. Naninirahan lamang siya noon sa isang maliit na barangay sa Sorsogon kung saan wala silang maayos na supply ng tubig at kuryente. Sa paglipad niya nga sa Israel Grabe. bilang isang OFW, tunay sumabak rin siya sa maraming mga racket katulad ng pagkanta at pagsali sa mga beauty contest dahil na rin sa kanyang angking kagandahan. Anak ng titing. Kaya pala sobrang ganda. Beauty pageant pala, men. Nang mabigyan naman siya ng pagkakataon na maging miyembro ng Israel Defense Forces, pinagbutihan niya ang kanyang trabaho at sa ngayon nga ay nagsiservisyo na siya bilang isang combat soldier sa Caracal Battalion kung saan tumutulong siyang protektahan ang libu-libong mga Israeli citizens. Sinabi pa ni Urilinda na noong unang marinig niya ang mga bagay tungkol sa Israel Defense Forces ay agad na niya pinangarap ang maging bahagi nito. Sinabi niya rin na alam niyang Grabe, kailangan no? niyang gumawa ng paraan para ito ay matupad. Tinatawag nga raw siya ng kanyang mga kaibigan sa Pilipinas bilang Zina Warrior Princess. Isa pang Zina Warrior Princess. Pinoy Totoo na naman. miyembro ng IDF si Alex Matias na tubong Nueva Ecija at kasalukuyan nga ay nakadestino sa border ng Gaza Strip. Sinisiguro ng kanilang grupo ang seguridad at ang maayos na pagpasok ng iba pang mga ground and tactical unit ng IDF sa loob ng Gaza territory kung saan nagaganap ang mainit na pakikipagsagupuan nila sa grupo ng Hamas. Ang pinaka-importante yan para dumaan yung mga escort na mga gamit, mga heavy vehicles, mga ganun. Para sa yan. Hindi yung mga talagang equipment, army equipment. Mga tanke. Sa tuwing nasa military operation nga raw itong si Alex, hindi na raw mapakali ang kanyang ina dahil sa panganib na dulot ng sinumpuang tungkulin ng kanyang anak. Hindi na ako Parang ano din yan calling din yan eh. So, yung mga nagtatrabaho dun, parang considered as OFW naman din talaga sila. Diba? Parang si ano lang din yan, si EG Power, yung sa flip top. Nandun din siya susundalo sa mapakali. Amerika. Sa totoo lang. Itinetext ko na siya ng sunod-sunod. Sabi ko, anak, please, just send me something na ikaw ay okay, ganon. Ang ina ni Alex ay may isang maliit na Filipino store sa Tel Aviv, Israel kung saan maraming mga Pilipino ang nagtitipon-tipon dito. Ilan rin sa kanila ay mga sundalo na katulad ni Alex. Isa nga sa madalas na pumapasyal sa tindahang ito si Penelope na isang navigator ng Israel Defense Forces. Trabaho niya ang magbantay sa mga unauthorized aircraft na nagtatangkang pumasok sa airspace ng Israel at nais magbagsak ng mga Grabe. missiles dito. Yung lumilipad or pumapasok sa loob ng Israel, kami ang nagta-target. There's nothing a man can do that a woman cannot do better. Samantala, Agree naman ako doon. Tama naman yon. Pero syempre, hindi lahat. 'Di ba? Aminin na natin, men. Hindi lahat. Though maraming kayang gawin ng mga kalalakihan na kaya din ng kababaihan. Pero hindi lahat hindi lahat ng ginagawa ng mga kalalakihan ay kayang gawin ng kababaihan. 'Di ba? Same as ano lang din, hindi din kaya ng mga kalalakihan ano yung ginagawa ng kababaihan. 'Di ba? si Karen naman ay isa sa mga interceptor operator o siyang nagbabantay sa Iron Dome defense system ng Israel. Grabe. Ito ang mga makabagong Ang kagamitan lupit, no? na ginagamit upang i-intercept o harangin ng bansang Israel ang mga missiles na pinapakawalan ng Hamas patungo sa kanilang teritoryo. I am an interceptor in the Iron Dome, so I sit in the computers, and then I see when a target comes to Israel, so in-intercept ko na lang sila. Para hindi po bagsak ang mga rockets dito sa Israel. Grabe. Sana kabayan ba? Sana kabayan dalhin nyo yung Iron Dome dito. Or manghingi kayo ng isa. Isa pa nga sa mga magiting na mga sundalong Pilipino ng Israel Defense Forces ay si Staff Sergeant Joanna Chris Arpon. Anak siya ng mga Pilipino na nagtungo Grabe. sa Israel way back 1988 para magtrabaho. Nag-enlist siya bilang isang Tagal. combat soldier dahil noong manalasa ang bagyong Yolanda sa Pilipinas way back 2013. Ang mga Israeli Army ang siyang tumulong at nagligtas sa kanyang lola. Para sa kanya, personal ang rason kung bakit siya pumasok sa IDF. Grabe, kinikilabutan ako doon Grabe parang talaga tayo may kanya-kanya tayong calling Which is nakakamangha siya Hindi din natin sila masisisi kasi yung iba dito binabati ko si Nakesho, ba't hindi kayo sa bayan natin nagsisilbi, something like that. Respeto na lang din natin yung desisyon nila 'di ba? Mas worse pa nga tayo or yung ibang kababayan natin kasi hindi talaga hindi yun nga may kanya-kanya naman kasi talaga tayong desisyon So bahala kayo diyan.
Noong 69th Independence Day ng Israel, isa si Joanna sa 120 soldiers na inirecognize at binigyan ng parangal ng nooy President Reuven Grabe. Rivlin sa kanilang distinguished service sa Israel. Kalauna naman ay nabigyan na rin ng Israeli citizenship ang kanyang ina dahil nga sa kanyang serbisyo sa Israeli military. Isinilang si Joanna sa Israel at mula noon ay palagi na niyang nararamdaman na tila ba kabahagi siya ng Jewish state. Hindi katulad ng ibang mga Pilipino Grabe. sa Israel na lumaki sa malalaking mga syudad. Lumaki sila ng kanyang kapatid sa isang maliit na bayan sa Mishmar Hashiba sa Central Israel. Nasa batas na pinapayagan lamang ang mga Pilipino na pansamantalang manirahan sa Israel bilang temporary workers. Pero itong si Joanna at ang kanyang kapatid ay maswerteng napasama sa mga Permanent. batang Pilipino na nabigyan ng permanent Wow. Filipino joins Israeli army unit that rescued her grandmother. Grabe talaga, men. Kinikilabutan ako. Parang calling niya din kasi yan eh. Or I don't know, pasasalamat niya or siguro may pinanumpaan siya sa sarili niya, no? Solid, residency. Nagmula sa isang diplomatic family at kakaiba naman ang kwento ng enlistment ni Corporal Aaron Rafael sa Israel Defense Forces. Isinilang bilang isang Katoliko sa isang maliit na bayan sa Pilipinas. Nag-relocate ang kanyang pamilya sa Israel para magtrabaho. Habang lumalaki ay pinapangarap na ni Foreigner Aaron siya na maging bahagi ng tanyag ng Israel Defense Forces katulad rin ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaanan, nagawa niyang matupad ang kanyang mga minimithi. Noong 18 years old na siya, sinubukan niyang pumasok sa IDF pero hindi ito naging madali para sa kanya. Ang kanyang ama ay nagtatrabaho bilang driver sa Japanese Embassy sa Israel. Ipinanganak siya sa Herzliya at ikinukonsidera ang Israel bilang kanyang tahanan. Habang Grabe no, hindi din kasi siya Filipino looks pero syempre meron din siyang pusong Pinoy. At the same time yun. lumalaki Sa ay Israel din nakita siya na sa niya akin. na kung gaano kaimportante ang papel ng IDF. Kaya naman bata pa nga lamang ay gustong-gusto na niya na maging sundalo. Nice, Dahil nice. sa kanyang kakaibang sitwasyon, maraming na-encounter na bureaucratic hurdles itong si Aaron sa kanyang pagsubok na makapasok sa military. Third grade pa lamang ay nag-apply na nga siya bilang isang citizen sa Israel pero sobrang hirap ng kanyang pinagdaanan hanggang sa noong 2013 nga ay ganap na itong naibigay sa kanya na maging Israel 2013 so 11 years ago. Matagal citizen. na din. Itinuloy na niya ang kanyang pangarap na makapasok sa IDF. Subalit sa kanyang initial army interview, napag-alaman na mababa ang kanyang medical profile at ito ay hindi pasado para makapasok bilang isang combat fighter. Gayunpaman, ipinagpatuloy pa rin niyang ipaglaban ang kanyang kagustuhan na makapasok rito hanggang kalaunan ay nabigyan na nga siya ng permission para maging isang ganap na combat soldier para sa Israel Defense Forces. Grabe, sobrang talaga yung passion niya talaga or nagsusumiklab talaga yung kagustuhan niya na protektahan yung Israel. Though yung Israel naman din kasi hindi natin masisisi yung ibang kababayan natin kung bakit sinusuportahan nila yan kasi yun nga they still believe na land of promise ba yun, nakalimutan ko. Basta something like that kasi yung Israel is nga siya, 'di ba? Holy land, something like that. Taong 2014, nang makumpleto ni Aaron ang kanyang advanced training at napasama na nga siya sa Nahal Infantry Brigade kung saan i-deploy sila para depensahan ang border ng Israel. Sa kanyang pagsiservisyo sa hukbong militar ng Israel, napatunayan niya kung gaano talaga kahalaga ang army para sa existence ng Israeli state at sa pagtatagumpay ng bansang ito. Sa tala ng Filipino community sa Israel, aabot sa higit sa 400 mga Pinoy ang miyembro ng Israel Wow. Defense Forces ang sumasabak ngayon sa nagaganap na sigalot sa pagitan ng Islamic Resistance Movement ng Hamas at ng puwersang militar ng Israel. Karamihan sa kanila ay sa Israel na ipinanganak at dito na rin na nakapagtapos ng pag-aaral. By our President of the Philippines in the history of Israel. It is deeply appreciated. We remember the exceptional role of the Philippines that received Jewish refugees during the Holocaust. We remember that the Philippines was the only Grabe. Yung appreciation talaga The way na magpasalamat yung Israel sa atin. I mean, nung Holocaust pa ba yun? Kahit na ngayon ba, grabe yung appreciation nila. Parang nararamdaman pa rin natin na, my goodness. Ang sarap pala sa feeling na tumulong ka. Kahit hindi naman talaga tayo yung tumulong dati, 'di ba? Yung mga kababayan nating mga Pilipino. Pero still parang Philippine pride pa rin talaga siya. So, Asian country that voted for the establishment of the State of Israel in the UN resolution in 1947. Mr. President, we remember our friends. And that friend solid. So, yun lang naman mga kanoisis. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, kita nyo naman yun, di ba? Grabe yung appreciation ng Israel, men. Like, yun nga, kahit sabihin natin na hindi naman talaga tayo yung pumunta doon,
I mean, tayo ba? We ourselves, hindi tayo yung pumunta doon, kundi yung mga kababayan nating mga Pilipino na tumulong. Pero still, the way sila magpasalamat, parang nararamdaman natin ba? Siguro ito yung tinatawag talaga na Pinoy pride, eh. 'Di ba? Like, kung pagsabi ni ni Prime Minister, parang grabe, gumaganon talaga yung buong katawan ko. 'Di ba? Parang nakakakilabot siya in a good way. Yung din naman, yung mga kababayan natin na sumali sa IDF is goods din naman yun. Saludo din sa kanila kasi syempre kagustuhan din naman nila yon. Respect na lang din natin yung desisyon nila. Yung mga kababayan natin na iba na tinutulig sa or binabash sila, wag na lang natin silang anuhin, di ba? Kasi personal choice naman talaga nila yun. May mga ganyan din naman talaga kasi especially like that kung ano yung some kind calling nila ba. Parang considered as OFW lang din kasi sila, eh, 'di ba? Still dinadala pa rin nila yung yung pride ng Pilipinas or 'di ba? Kasi dito sa Pilipinas meron din naman tayong yung mga ibang lahi na nandito, 'di ba? Same sa ibang bansa, mga gano'n. May din naman sila, may option kung ano yung gusto nila, 'di ba? Or sila lang yung makakapag-decide kung ano talaga yung gusto nilang gawin sa buhay nila. Yung iba naman is yun nga, something calling nila. Biruin mo naman yung si Miss Ganda, 'di ba? Sinabi niya, dahil dati niligtas yung lola niya. So parang yun, gusto niya magsilbi para sa Israel. 'Di ba? Masisisi ba natin yun? Total dito sa Pilipinas, marami naman talagang mga makabayan din or mga kapwa Pilipino natin na willing din naman talagang pumasok sa pagiging sundalo or para depensahan yung natin bayan natin. 'Di ba? So, yun lang naman nakaka-amaze lang. Nakaka-amaze lang na tawag diyan. Actually ngayon ko lang nakita 'to, eh, na naka-compile talaga siya. 'Di ba, mga Pilipino. And syempre shoutout na din sa mga hindi nasali sa bidyong 'to. I know sobrang daming Pilipino yung kasali diyan kasi syempre Pilipinas lang sa kalam, 'di ba? My goodness. So again, yun lang naman muna. So Kentot, supportahan nyo yan. Original video link na description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo rin kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe. So yeah, again, mga Kanoysi, thank you so much for watching. Filipino IC, Kentots. Filipino IC is out.